Nakabawi mga kababayan yung Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Panalo yung ating bansa laban sa China, at least sa basketball. Ngayon, tuwang-tuwa yung mga Pilipino. Kaya lang, nainis yung mga fans kasi umipal yung mga senador. Ito pa, mga kababayan. Yung mga senador, mga kababayan, umipal, sabi rito sa balita, sa Politico News. Kay Duterte duwag, ngayon pasikat, Migs, Joel Villanueva, Bato Flex West Philippine Sea shirts at Gilas game versus China. Bina sila ngayon ng mga netizens. Pasikat na niya kayo. Pero buti na lang mga kababayan, yung magandang balita pa rin, panalo tayo. Sabi rito sa balita, Gilas Pilipinas crush China with a score of 96-75 thanks to a boost from Jordan Clarkson's amazing third quarter performance. In their final game of the FIBA World Cup, the Utah Jazz guard scored a jaw-dropping 20 of his 34 points in under 4 minutes in the third quarter. Di ba nakakatawa? Kaya lang, yung pag-ipal ng mga politiko, yon ang ikinainis ng mga fans. Sabi dito sa balita, Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Majority Leader Joel Villanueva, and Senator Ronald De La Rosa have brought politics into the 2023 FIBA World Cup by wearing shirts with the phrase West Philippine Sea in Gilas Pilipinas game against China. Ayan pa, may pasuot-suot pa mga kababayan ng t-shirts ng Pilipinas with West Philippine Sea. Naka-imprinta sa kanilang t-shirt in aid of pasikat na naman ito po. In aid of re-election at paipal. Ano ba? De La Rosa posted a photo of the shirt which also featured a print of the Philippine flag on social media kahapon po. His caption read, "Let's go, Gilas Pilipinas." Ayan ba, yung whole body photo nila. Pasikat talaga yung tatlong ito. Sabi dito, netizens however saw through the three senators' gesture and questioned their sudden boldness in asserting the Philippine sovereignty. Sabi ng isang netizen sa Twitter, mga kababayan, sobrang performative and fake. Where were you nung binigkas ni FPRRD na piece of paper lang daw yung The Hague ruling? Yun nga mga kababayan. Saan nga kayo? Tahimik sila mga kababayan, lalo na si Inday. Hanggang ngayon, hindi man po nagpapalabas ng anumang statement. Tahimik lang po si Inday. Kahit nagpagawa na mga kababayan ng bagong mapa, yung China, sinakop na lahat, pati yung India, Vietnam at Malaysia. Wala man lang statement mga kababayan nung bumbahin ng tubig, yung Winater Cannon, yung ating Philippine Coast Guard, na nagsasagawa ng resupply mission po, tahimik lang si Inday. You see? Sabi ng isa pang netizen po, si Green Tripper, may pa-t-shirt pa ngayon, samantalang nung admin ni Duterte, isa sa mga bulag, pipi at bingi tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Basag na basag yung tatlong senador. Ngayon, dahil po sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayon,
Sige po yung pabida po nila. Di ba? Sabi ng isa pang netizen, sila Mighangin, too late, hindi kayo nagsalita laban sa China mula 2016 to 2022. Sinong niloloko nyo? Kaya lang mga kababayan, yung mga supporters nila na mga makapili, sige po yung palakpak. Di ba? Sabi pa ng isa, si BM Espina, honestly, they could have asserted the Hague rulings when it was fresh back 2016. These clowns, ma'am, and sideline patriotism to protect personal and political interest. Mulat na mga kababayan yung mga Filipino. Kilalang kilala nila yung mga mapagkunwari na mga politiko. Di ba? Sabi naman po ni Michael RN, registered nurse siguro to, tika, di ba mga aliporis ito? Di ba mga aliporis to nung matandang hukluban na nag-archive ng The Hague ruling? O nga no. Sabi naman po ni Fanny Yaques, how fake and performative. Are you from one to these clowns? Huwag kami anya. Pero yung nakakatuwa, siyempre, yung Gilas ay nakakuha ng only win at the 2023 FIBA World Cup by defeating China 96-75. So maganda pa rin yung balita mga kababayan. So yun po, congratulations sa ating Gilas Pilipinas mga kababayan for winning the FIBA World Cup. At least mga kababayan, nakabawi po tayo ngayon. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Di ba? Ngayon, idagdag ko na lang po itong balita dito from the Manila Times. Sabi rito po, India seeks defense maritime partnership with Manila. So, gustong makipagtulungan na sa atin kasi kasama yung India sa nagprotesta doon mga kababayan sa bagong mapa na pinablis ng China. Kasi kasama doon yung kanilang territory din na sinakop ng China. So sabi rito sa balita, following the People's Republic of China's release of the 2023 edition of its standard map, Indian Ambassador to the Philippines, Shambo Kumaran, said that India wants an expanded defense and maritime security partnership with the Philippines. Yung India rin po, yung magsusupply sa atin ng mga missiles. So I think i-deliver na po nila yung missile system na in-order ng ating armed forces. Baka in the next baka next month, ngayon, September o tama, October po, naka-schedule na i-deliver yung mga missiles as part of our modernization program ng armed forces. So sabi rito, India would like to expand the Navy engagement between New Delhi and Manila because both high and common stakes in the region, both have high and common stakes in the region, sabi ni Ambassador Kumaran during a press briefing na ginawa po kahapon sa Indian Embassy sa Taguig City. Ito po si Ambassador Kumaran. So, nagpaabot na din po sila ng pakikiisa sa atin dito sa ating bansa. Kasi parehas yung concern, mga kababayan, ng ating bansa at ng India. So, sabi ni Kumaran that India rejects the 2023 standard map released by Beijing, saying that they would express their solidarity with the sentiment in the Philippines with regard to the effort that he calls
cartographic expansionism. So sabi niya, I do see the possibility of greater engagement in the maritime domain. As to what it will take, we have to depend on the evolution of the situation. Comaran believes that India should have more ships coming to the Philippines in the future. So marami ng mga bansa, dumagdag na yung India, sa Australia, Japan, South Korea, at siyempre yung Amerika, mga kababayan, at pati pala yung United Kingdom. So sabi niya, we do subscribe to the view that there has to be an adherence to the rules-based order, in that there cannot be coercion, that any dispute that exists should be solved peacefully through means of dialogue. The Indian ambassador said, stressing that anything that deviates from this, I think, unites all of us, especially like-minded countries, democracies such as India and the Philippines. So sabi ni Comaran, it is very logical, anya, that large countries and fellow democracies like India and the Philippines should build a defense partnership because of the belief that strengthening our national security capabilities will bring greater stability. He said that India also wants to see continued freedom of navigation amid incidents of harassment in the waters. So sasama sila, mga kababayan, sa magpapadala siguro ng mga patrol ships. So it will become a multilateral force ang magpapatrolya, mga kababayan, dito sa ating West Philippine Sea. Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.